Sumiklab ang sunog sa Philippine General Hospital o PGH kaninang hapon. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Justin, saan nagsimula ang apoy dyan at kumusta ang mga pasyente? Cheryl, nabulabog ang buong Philippine General Hospital kaninang hapon matapos sumiklab ang sunog sa loob ng compound. Nasa 180 na mga pasyente ang apektado ng sunog. Alas 3 ng hapon, nakita ang makapal at maitim na usok na galing sa building ng PGH. Nagmula ang usok sa itaas na bahagi ng building. Tumulong din sa pagresponde sa sunog ang Philippine Red Cross. Ayon kay PRC Chairman Dick Gordon, nagpaalala sila ng mga staff at volunteers para tulungan ang mga pasyente. Sa loob, makikita ang mga pasyente na nakahiga sa mga hospital bed na isa-isang inilalabas mula sa ward. Pinalabas din ang mga pasyenteng nakapila para sa chemotherapy sa PGH Cancer Institute. Hindi naman umabot doon ng apoy, pero kinailangan silang lumikas dahil ang katabing gusali raw ang nasusunog. Paglabas sa PGH atrium, makikita ang mga nakahilerang pasyente. Walang nasugatan o nasawi sa mga pasyente dahil sa sunog. Ayon sa PGH, nagmula ang sunog sa likod ng Ward 1 sa Medicine Department. Dahil dito, sinuspinde ang pasok sa UP-PGH Central Block, pati ang Supreme Court na katapat lang nito. Handa naman daw ang mga kalapit na ospital na tanggapin ang mga pasyente mula sa PGH. Cheryl, kaninang alas 4:30 ng hapon ay tuluyan ng idineklarang fire out ang sunog dito sa PGH. Sa ngayon o ayon sa pamunuan ng PGH ay maayos na nailikas at ligtas ang lahat ng mga pasyente. Yun nga lang, Cheryl, dahil nililinis pa yung mga ward kung saan na nagbuga ng tubig ang mga bumbero, yung mga pasyente at doktor ay nasa evacuation areas, particular sa mga parking lot dito sa loob ng PGH compound, habang iba naman ay inilipat muna ng ward. Cheryl? Maraming salamat, Justin Punsalang. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.